May pugita ka ba? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkus ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga dapat mong malaman about sa pugita. Tara, let's discuss! Sa video na ito ay hindi na natin pag-uusapan ng detalyado kung ano nga ba ang pugita at ano yung mga pwedeng gawin dito. Dahil nagawan ko na po ng videos ang sakit na ito at na-explain ko na dito ng mas detalyado kung ano ang sakit na pugita na pwede nyo nang panoorin. Ang i-discuss natin dito ay yung mga importanteng impormasyon na dapat yung malaman about sa pugita. At hindi lang basta-bastang paliwanag ang ibibigay natin dito, kundi babasagin din natin yung mga iba't ibang maling impormasyon or haka-haka about sa sakit na ito. Kaya kung meron kang kilala or meron ka nitong sakit na pugita, ay panoorin mo ang video na ito. Number 1, ang pterygium daw ay isang laman na tumutubo sa mata na parang cancer. Hindi po ito totoo. Ang pterygium ay hindi po cancer. Oo, isa itong laman or excess na paglago or pagtubo ng conjunctiva na isang manipis na parang balat na bumabalot sa puting parte ng ating mga mata. Ang pagtubo ng balat na ito ay pwedeng umabot at tumawid sa itim na parte ng ating mga mata or sa bandang cornea. Kahit na ito ay abnormal na pagtubo ng conjunctiva, ay hindi naman ito abnormal na bukol or tumor na cancer. Kaya kalma lang dahil hindi ito nakakamatay tulad ng cancer. Number 2, ang pterygium daw ay dumi sa mata. Laging sinasabi ng mga matatanda na ang pterygium or pugita ay dumi sa mata na naipon na parang muta. Kaya laging pinapalinis ng ating mga lolo't lola ang ating mga mata para hindi daw tubuan ng pugita. Pero ang totoo ay hindi ito dumi or muta na namuo. Hindi ito simpleng naipon na alikabok or parang sipon sa mata na matatanggal kapag ito ay hinugasan. Bagkus ito ay yung excess nga na balat na dahil sa reaksyon sa matagal na exposure sa sunlight or sikat ng araw at ibang irritants tulad ng hangin, usok at alikabok. Kaya kahit gaano kalinis or lagi mong nililinis ang iyong mga mata, kung matagal ka namang na-expose sa sunlight or sa ibang irritants na nasabi ko, ay pwede ka pa rin matubuan ng pugita or pterygium. Madalas itong makita sa mga babad nga sa araw tulad ng mga malapit sa disyerto, sa mga trabaho na pangingisda at pagsasaka, at kahit sa loob ng kusina ay pwede magkaroon ito dahil naman sa exposure sa usok ng kanilang niluluto. Number 3, pwedeng mawala ang pugita gamit ang eye drops or herbal medicine. Isa ito sa mga pinaka-popular pero maling paniniwala. Actually, nagamit na nga yung mga videos ko about pugita at pinapalabas nila na ine-endorso ko ang kanilang produkto na eye drops na pwede daw makawala ng pugita or pterygium. Ang isa sa mga gamot na ito ay tinatawag na blueberry eye drops na nagawan ko na ng video na pwede nyo nang panoorin at sinabi ko doon na hindi ito totoo at hindi ito nakakapawala ng pugita. Kaya hindi ito dapat paniwalaan or kung sino man ang nagbebenta ng produkto na eye drops na magsasabi na nawawala ang pugita kapag ginamit ang produkto nila. Marami nga nagsasabi na pwedeng matanggal ang pugita sa mga eye drops or mga herbal medicine, pero ang totoo ay hindi ito mapapawala ng kahit anong gamot, pinapatakman, iniinom man or herbal medicine man, pero pwede itong matanggal sa pamamagitan ng operasyon sa pugita. Pero may mga eye drops naman na pwedeng ibigay ang inyong mga ophthalmologist para maibsan naman yung mga simptomas na dala ng pugita tulad ng mabilis na pagtuyo ng mata, pagluluha,
pangangate, at pagkairita. Pero hindi nito mapapawala or matatanggal ang pugita. Kapag naman ito ay lumaki at humarang sa iyong paningin, ay pwede naman itong tanggalin sa pamamagitan ng operasyon. So mapapawala lang ang pugita sa pamamagitan ng operasyon lamang. Kaya wag na kayong bumili dahil gusto nyo lang itry, baka sakaling mawala, dahil ako na po ang nagsasabi na hindi nito mapapawala or ng kahit anong gamot or eye drops ang pugita sa inyong mga mata, at bukod sa mapapagastos lamang kayo, ay pwede pa itong mas makasama at magkaroon ng mas malalang problema. Pang-apat, kapag naoperahan ng pterygium ay magiging okay na ito at hindi na ito babalik kahit kailanman. Isa po ito ulit sa hindi totoo na mga impormasyon about sa pugita. Dahil ang totoo ay pwede itong bumalik ng paulit-ulit kahit na maoperahan ka pa ng paulit-ulit. Pero kaming mga nag-oopera ay mayroon ng mga ginagawang mga tama at bagong technique at post of care para mabawasan yung chance na bumalik ang pugita after operahan ito. Dahil sa panahon ngayon ay mayroon ng mas mga makabagong technique para mabawasan ang chance na bumalik ang pugita. Gaya ng tinatawag na amnion graft na kung saan gumagamit ng amniotic membrane na tissue, o di kaya yung conjunctival autograft na kung saan gumagamit naman ng sariling conjunctiva na kinuha mula sa ibang parte papunta doon sa tinanggalan ng pugita. Ito ay para takpan yung tinanggalan na pterygium kumpara kasi sa dati na sinasara lamang at hindi ito tinatakpan, na napatunayan na mas malaki ang tsansang bumalik ito kapag ito ay sinara lamang at hindi tinakpan ng amnion graft or ng conjunctival graft. Nang sa ganung paraan ay maiiwasan ang paggapang ulit ng conjunctiva papunta sa cornea dahil meron ng nakatakip at nakaharang dito. Pero again, may chance pa rin pero napababa ito ng malaki sa ganitong paraan. At syempre, kung gusto mo talagang hindi na ito bumalik, ay siguraduhing protektahan ang inyong mga mata mula sa araw sa pamamagitan ng pagsuot ng mga salamin na may ultraviolet protection o di kaya mga sombrero na kayang protektahan ang inyong mga mata. Number 5, ang pterygium ay pwedeng makabulag. Ito po ay totoo. Yes, sa pambihira at hindi common na pagkakataon ay pwede itong mangyari. Maaari kasing lumaki ang pterygium at humarang ito sa daanan ng iyong paningin na maging dahilan para hindi ka makakita. Pero ang pterygium mismo ay hindi direkta na pwedeng makabulag, kundi pwede lang makaharang sa iyong paningin at wala kang makita. Sa ganitong sitwasyon ay pwede naman itong operahan at tanggalin para hindi na ito nakaharang sa iyong paningin. Kaya huwag ka masyadong matakot kaagad dahil may solusyon naman dito at hindi ito makakabulag ng permanente. At yan ang mga dapat yung malaman about sa pugita na lagi niyong tinatanong sa akin. Sana ay naliwanagan kayo sa mga maling impormasyon na alam nyo about sa pugita. Tandaan, hindi ito cancer, hindi ito dumi, walang eye drops or gamot na pwedeng magtanggal dito. Kapag ito ay naoperahan, ay pwede pa rin itong bumalik at pwede itong makabulag pero hindi permanente. Kung may kilala kayong pterygium, ay i-share nyo na ang video na ito para makatulong mag-spread ng information about sa pugita. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga dapat yung malaman about sa sakit na pugita. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.